Blessed morning, everyone. Amen. Blessed New Year sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Diyos sa umaga po ito. At tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng kanyang salita for first week of January. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Amang Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng si Jesus, kami po ay nagpupuri ng pagkasalamat, Panginoon, na kami dinako mo sa lugar na ito ng safe and sound at patuloy, O Diyos, kami ipapasako at patuloy na tinatalaga ang sarili sa oras ito. Sa iyong panan, patuloy kami humingi ng patawaran, ang bayad ka humingan, hindi ka ay-aya, Lord. Patuloy, O Diyos, kami patawarin mo. Cleanse us, purify us, and sanctify us, Lord. By your word, Lord, aming mapapakinggan, kami ay humaling, kami ay lumago, at tunay, O Diyos, makalakad kami sa iyong kalooban. Patuloy naman, sa oras ito, patuloy na inayan ng Santo Espiritu, Lord, patuloy na mauna sa gawain na ito, Lord. Tunay, O Diyos, ikaw ang makarangal, ikaw ang mataas, sapagkat ang lahat ng bagay sa iyo nagmula, Panginoon. Ang lahat ng meron kami sa iyo nagmula. Tunay, O Diyos, wala kami may pagmamalaki. Hindi ikaw lamang po, Diyos ng buhay, ang aming Lord Jesus Christ, ang aming sinasampalatayaan ng Lord. Sa umagang ito, ang aming buhay, declare the victory, Panginoon, sa iyong gawain. At patuloy, O Diyos, sa salita mo na aming marinig sa umagang ito, ay magsisilbing paglago namin kalakasan, at patuloy na gamitin mo, Panginoon, o Lord God, ang bibig na may pareho, Panginoon, na maayos at na magiging kaaya-aya, Panginoon, at magiging kagalingan ng bawat isa, Panginoon. Spiritually, physically, Lord, alam ko, Lord, na walang imposible sa iyo, lahat ay posible. This year of 2025, Lord, ikaw, Lord, patuloy na umagapay sa amin, mamuna sa lahat ng aming gagawin, Lord. Dakilang pangalan ko ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are you excited? Amen. Excited po ba kayo? Amen. Dahil 2025, pagtagumpayan natin ang 2024. God is so merciful and graceful sa atin. Tama po ba? Dahil kung wala po, wala tayo ngayon dito. We do not know what will happen tomorrow, last year, and this 2025, ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng ating araw at future. And this sermon po natin pag-aaralan is about new chapter, new beginning, about embracing God's transforming power. Yan sabi po sa 2 Corinthians 5:17. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Sabi po, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. Sabihin niyo po sa inyo katabi, the old is passed away. The new is here. Amen? Mga resolution natin, alam natin, hindi natin natutupad yun. Mahirap. Pero sa kabutihan ng Diyos, ipinagkakatiwala natin, natutupad yung mga gusto natin sa buhay. It's not our plan
Only the plan of Jesus Christ ang buhay po natin. Ang Diyos na may akda, siya lamang po ang nakakaalam ito. Ano po ang kailangan natin gawin? We are a new creature. Tayo ay bago na. New opportunity, new chapter sa buhay po natin ngayong 2025. A new beginning. The words alone bring sense, possibility, excitement. Are you exciting? Excited sa gagawin ng Diyos this 2025 sa buhay nyo? Amen? Alam naman natin, ang buhay ay parang series ng teleserye. May season 1, season 2, season 3. May joy, masaya, masakit, may nawawala sa buhay, pero patuloy pa rin ang buhay. Dahil meron tayong bagong chapter, bagong pagsimula na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hindi tayo mananatili kung saan nandun tayo dati, yung old self natin. Ngayon, doon na tayo ngayon. Saan po? Sa bago. Tingnan natin yung mangyayari sa atin, yung hinaharap natin. Hindi sa ating sarili, kasama ang Diyos sa buhay natin. Dahil kung wala ang Diyos sa lahat ng lakad natin, wala lahat ng ating pinaghihirapan. We can trust God dahil ang Diyos ay mapagkakatiwalaan, hindi ang tao. Guiding us into new chapter sa buhay po natin na ini-prepare sa atin. May pinipare na po ang Diyos sa atin. At yun ang kailangan natin makita. So sa araw po ito, we explore God. That God can transform our lives and help us start new chapter in His will, not according to our will, but to the will of God, full of hope and purpose. So number 1, the old is gone, letting go of the past. Sabi po sa Isaiah 43, 18 to 19. Isaiah chapter 43 verse 18. Do not call to mind the former things or ponder things of the past. Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, river in the desert. Amen? Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. God is constantly inviting us into something new. But we can move. Di tayo makamove forward. Bakit po? Naka-stop tayo dun sa past. Kaya po, the old is gone na po. We are not dwelling in the past, but we strive in the ahead sa buhay natin. Yung gagawin ng Diyos, may prepare niya sa atin. Letting go of our regrets. So baka po yung sa atin dito nasa 1980s pa. Hindi pa natin mabitaw-bitawan. So, anong year na po ngayon? 2025 na. So, mabuti po na lahat po ay nasa ayos. At ang Diyos pa rin po ang nag-aayos po sa buhay natin. Dahil sa patutok po ng ating kapatid na Benji, di ba po? Nagkaroon ng higwan ang family. Pero sa grace at biyaya ng Diyos,
took long years, pero ang Diyos pa rin ang nag-aayos. Diba po? Napakabuti ng Diyos. Hindi lamang po sa Kanya, kundi sa bawat isa sa atin. Amen? Holding on to past mistake, guilt, or bitterness hinders our ability to experience the new life in Christ. Yan po, kapag hindi natin mabitawan yung mga regrets, mistake natin, yung mga, yung conscience natin hindi mabago-bago, kaya nga po, let us renew our mind, yung isipan natin. At forgiveness. God offers forgiveness. Kailangan po, bilhin tayo mag-forgive sa ating sarili at sa ating kapwa. Patawarin na natin yung ating sarili na hindi natin nagawa noon. Huwag tayong tumingin sa ating kapwa. Tumingin tayo sa Diyos na nagpapatawad ng lahat ng pagkakasala natin. We must forgive ourselves unang-una. Kasi paano natin mapapatawad yung nagkasala sa atin yung iba? Yung sarili natin, di natin mapatawad. Amen? Let us humble yung humility po natin. Pakababa tayo at lumapit tayo sa Panginoon. Kasi po sabi nga po sa 2 Corinthians, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Bago na po. So sa dumating na taon natin, ang mga nakalipas na taon, hindi natin natutupad yung mga resolution na ginagawa natin na napakahaba, pero napakabuti ng Diyos. Buhay tayo at patuloy niya tayong bibigyan ng pagkakataon. So the old is gone, letting go the past. Sabi niyo sa kapatid, let go of the past. Lahat po yan ay naiwan na noong 2024. Huwag niyo na pong balikan. So number 2, the new is here. Embracing the transformation in Christ. Sabi po sa Romans 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen? Therefore, kaya po mga kapatid, do not conform of the pattern of this world. Kaya nga po yung mga patutunan ng ating kapatid, napakabuti ng Diyos sa buhay nila, sa buhay natin, na napagtatagumpayan ng Diyos, sa tulong ng Diyos, hindi sa ating kakayanan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na iniingatan tayo sa pattern ng mundo ito. When we accept Christ, we are made new. Not by our own effort, but by His grace. Spiritual renewal, Christ transformed us from the inside out. Ayun ang pinago ng Diyos sa atin. Unang-una, yung sa loob. Ngayon ano kung ibig sabihin kapag nakikita sa labas, ganun pa din.
ibig sabihin, hindi mo tinanggap si Kristo. Kasi once na tinanggap mo si Christ, unang-unang babaguhin niya yung looban mo. From the inside, out. Ibig sabihin, hanggang sa labas. Amen? The way you speak, the way you act, makikita yung pagbabago, makikita ang Diyos sa buhay mo. Na totoo ang iyong sinasampalatayan. Na tunay kang pinago ng Diyos. Na tunay mo siyang tinanggap at tagapagligtas. Kaya po, meron tayong self-improvement na nangyayari sa buhay po natin. Kaya tayo ay nakakalakad spiritual. Walking in the Spirit, as we grow spiritually, our action, thoughts, and attitudes begin to align more on God's will. Dahil hindi po magaya ng isang caterpillar, mananatiling caterpillar lang. Iyan po ay magbabago ngayon hanggang sa maging magandang butterfly. Amen? So, ganun din po sa atin. Kung tinanggap natin si Christ, we are made new. Unti-unti tayong magbabago hanggang sa magningning. Ibig sabihin po, yung glory ng Diyos makita sa iyo. Yung mga kaaway ay lalayo sa iyo. Dahil nakikita niya ang liwanag ng Diyos. Pagtapak mo pa lang sa lugar kung saan ka dadali ng Panginoon, lahat ng iyong mga kaaway o gawa ng kaaway will not prevail against you because God is in you. God is in you. Kaya po yung sa inawit natin, ano ang access doon na sinasabi? Yung susi, proclaiming the name of Jesus Christ. Amen. Nothing is impossible. Walls, kahit gaano pa patindi yung walls na yan, kaya pa baksanin ng Diyos yan. Sa pananampalataya mo, you can move a mountain, mga problema niya yan. Dahil ang Diyos po natin ay napakabuti sa buhay mo. Amen. Struggle ko ang buhay Kristiyano, pero napakabuti ng Diyos because yung struggle na yan is joy sa buhay natin. Hindi tayo lagi nagre-reklamo gaya ng mga Israelita na nakakakain na ng masarap, nagre-reklamo pa din. Nagpupulong-pulungan pa rin sa tabi. Bubusog na, uuhaw sila, napapainom sila. Saan ka pa? Lahat ay pinagkaloob na ng Diyos, pero sila ay nagre-reklamo. Amen? Kaya po ang buhay po ng pagiging isang Kristiyano is not about lagi tayong masaya. Lahat po ay nasa akda ng ating Panginoon dahil tinutuwid niya anong meron sa atin. Hindi natin alam, meron tayong nakatago sa atin. Unti-unti ilalabas siya ng Panginoon. Lalo na nagpe-pray ka na, pa-align ka sa kanyang kalooban. Ibig sabihin po, yung past talaga na ginagawa mo, na hindi mo alam na mali, eh, ilalabas yan. Dilinisin ka yan. So the new is here. So we must embrace the transformation. Kapag hindi natin in-embrace yung transformation, eh wala po talaga mangyayari sa buhay natin. We cannot transform into a new
creation. Yung nakaprepared sa atin ng Panginoon ay hindi natin matatagpuan if we do not submit ourselves to the Lord Jesus Christ. So number 3, moving forward with purpose, living in the new chapter. So hindi lamang po transformation, hindi lamang po pagiging let go of the past, but we strive and move forward na meron tayong purpose sa buhay natin. Hindi lamang tayo rin tumanggap sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen? Brother and sister, even si Paul po, hindi niya consider na nandun na siya eh. But yung stride niya is ahead. Yung gantimpala na hindi makukuha ng mundong ito, nasa sanlibutan. Eh ang stride ni Paul is heaven. Kaya nga po, we must focus our mind in heavenly things, not on worldly things. Kaya nga po, na nagpapataon dito, yung mga vision nila is nawala na. Amen? Kasi nga po, sila ay nabago na. Our new chapter is not just about personal transformation, it's about fulfilling God's purpose for our lives. Not just on our lives, but to the others. Sa paano pong paraan, God doesn't just redeem us for ourselves. He has a mission for us to bring His kingdom here on earth. Each faithful step sa buhay po natin, each new chapter may involve risk, uncertainty, or change. But we must trust in the Lord our God, leading us toward the destiny He has planned. Sabi nga po sa Proverbs 3, 5-6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on our own understanding. And always acknowledge the Lord our God. In all our ways, He will give us success. Alam ng Diyos ang plano niya. Alam ng Diyos ang plano natin. Ang plano ng Diyos ay mapabuti tayo. Not to harm us. Pero tayo yung nagdadala para tayo ay sumalakad, para tayo ay mapaakap kung hindi tayo mahalay sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? But if we trust our ways to God, hindi tayo basta magdesisyon para sa ating sarili. Laging nakapuna ang Panginoon. Laging naroon ang ating panalangin sa Kanya. Nauuna ang ating sarili. Tama po ba? Nauuna ang sarili natin? O nauuna ang Diyos sa buhay natin? Unahin natin ang Diyos para ang Diyos ang kikilos sa lahat ng ating gagawin. So,
Yung transformation po natin, ay meron tayong mission to share the gospel. Hindi lang tayo tagaupo, kundi darating po talaga na we are equipping in this church. Lalabas tayo para tayo ay makapag-share din po sa iba. Amen? Huwag tayo matakot. Sabi nga ng Diyos even in the desert, we will make a way. We will give rivers. Na kahit sa gitna ng pagsubok natin, there is a way that has God given to us. You must trust God, not trust the other. Unang-una mong pagkatiwalaan ng Diyos, hindi yung ating kakayanan, kundi yung kakayanan ng Diyos na kaya kang itawid sa lahat ng struggle mo sa buhay. Dahil kapag doon tayo nakatingin sa struggle, nandun pala sa struggle, hindi ka makakapanaig. Dahil ang isipan natin, struggle yung naisip natin. Mga problema sa buhay, yan yung naisip natin. Hindi tayo makaahon, hindi tayo makahinga sa dinadala natin dahil sarili lang natin yung nagdadala. Hindi natin hinahayaan ng Diyos ang kumilos, magdala, ang mag-alis ng kinalagyan ng mga problema natin. So number 4. So una po, the old is God. Number 2, the new is here. The number 3, moving forward with purpose. And number 4, the promise of God's faithfulness. Sabi po sa Philippians 1:6. Philippians chapter 1 verse 6. Be confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So ang ating pong Panginoon ang simula, siya din po ang magtatapos yan sa buhay ko. Amen? Kaya we cannot end our lives dahil hindi naman po tayo nagsimula niyan. Ang ating Panginoon ang nagbigay sa atin ng buhay at ang Diyos din po ang may kakayanan pag-alis niya. So yung mga suicidal thought na yan, itakwil natin. Huwag natin hayaan yung spirito ng kaaway ay pumasok sa ating isipan. Kaya nga po, na kailangan natin layuan. Amen? Nilalayuan natin yung mga tukso na alam natin na mapapahamak tayo. Huwag natin hayaan na maghari ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Then once na nakapasok, nakakita ng maliit na butas yan, ay tiyak na malaki ang masisira sa buhay. Kaya patuloy yung faithfulness ng Diyos sa buhay natin. Nararanasan natin how much more tayo na maging faithful tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay laging nagbibigay ng bagong chapter sa buhay natin. Every day, every minute, every second sa buhay natin. In this chapter ng buhay po natin, meron tayong assurance na ang Diyos ay nasa buhay po natin. Tama po ba? Amen? He doesn't just start the work, He finished it. Trusting His process, even we face challenges in our new chapter, we can trust that God is working behind the scene sa buhay natin. We must endure dahil ang buhay po ay hindi madali. Isn't always easy, but we have the promise that God will never leave us nor forsake us. Dahil katulad po ng isang nagtatayo ng bahay, meron siyang
blueprint o plano. So, ang Diyos po may plano sa atin. So, hayaan pa natin ang Diyos ang magtapos nito ng plano sa atin. Amen. Tayo nagpaplano, meron nag-prepare po yan. Minsan nga yung agaran pa eh. Walang plano, di ba po? Natutupad po yung gusto natin. Mabuti pa, walang plano, natutupad. Pero pag nagplano, napupurnado pa. Drawing, mayabas. So ano po makikita natin dito? Na in this new chapter sa buhay po natin, we can assure, we can trust God in His process. In this year 2025, we must declare, we must speak, at ating panghawakan yung pangako niya sa buhay natin, yung kanyang salita. Huwag tayong humiwalay sa Panginoon. Let us embrace the power to change, transform our lives. So, paano pong paraan? Letting go of the past. The new is here. And move forward na meron tayong purpose sa buhay na ito natin. And we have yung faithfulness po natin. God is faithful sa kanyang salita. Panghawakan natin yung kanyang salita na yun. God has prepared a plan for us, ahead of us. Are you excited? Amen? Sa church na ito, God has a plan. Ang kailangan lang po natin gawin, mag-scribe tayo in prayer, in His Word, reading His Word, trust God. At hayaan natin na yung Bible natin ay mabuksan. Amen? Hindi lang yung lagi nakahanila. Kailangan turn yung page. Amen? Hindi naka-steady ka lang dyan. 2025 na. Hanggang pa din. So, kailangan turn the page para mayroong pagbabago. Nakikita natin yung ahead, yung plano ng Diyos sa buhay natin. Eh kung hindi tayo nagbabasa, hindi natin nakikita yung plano. Na meron palang gusto sabihin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? May plano ang Diyos sa atin eh. Eh kung nandun pa rin tayo sa Genesis, hindi tayo nakakaabot ng New Testament. So we must submit to God. And patuloy po yung pagbabago. Ang Diyos naman po ay laging kilala bilang sa habaan ng graceful niya. Grace and mercy sa buhay natin. Then kung tutusin po sa ginagawa nating pagkakamali o mga pagsalangsang sa Kanya, sigurado ako wala tayo ngayon. Kung sa Old Testament po tayo nag-base our action, yung ginagawa natin, alam natin na meron tayong mali. Pero kapag alam natin ang Diyos ay banal, igagalang natin ang Diyos. Igagalang natin ang altar. Igagalang natin ang kapwa. Igagalang natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin sisirain ang ginagawa ng Diyos, ang Lord Jesus Christ sa buhay natin. We must respect, pay respect. Dahil kung hindi natin i-respeto ang Diyos, paano natin i-respect? Hindi ba? If we do not respect kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung sa
chapter ng buhay natin ito. Bigay natin sa Diyos yung totoong paglilingkod. Yung totoong nananampalataya ka, nagmamahal sa Diyos, na hindi tayo tumitingin kung anong meron sa ating katabi, sa ating kapwa, kung tumingin tayo sa source of everything. The Father of our faith, ang ating Lord Jesus Christ. Dahil sa Kanya lamang po tayo makakakita ng may pag-asa, bagong kalakasan. Hindi ka niya pababayaan. Trust God's plan sa buhay natin. Sa buhay niyo, kapatid. We must embrace a new start sa buhay natin. So we must forget the former things. Do not dwell on the past. And we have peace and assurance. Sabi nga po sa number 6:24 verse 26. Dito po ako magtatapos. Sabi po, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace in this year 2025. Amen? Amen. Puhin po ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for the gift of new chapter, new beginning sa buhay po ng bawat isa this year, 2025. We know that in Christ, we are made a new creation and all that's passed away. And Lord, we surrender our past to you, Lord. Our regret, mistake, guilt sa buhay po namin, Lord. We give it to your hands, Lord. The wounds, the things that hold us back, to hinder us, Lord, to experience that you have planned for us. Lord, in the name of your Son, Jesus Christ, Lord, patuloy mo kaming hawakan. Patuloy mo kaming ingatan. This year, 2025, Lord, ikaw ang Lord, ang manguna, ang kalooban mo siyang masunod sa buhay namin, Lord. Sapagkat kung sa iyong sarili, Panginoon, sa aming sarili, Lord, wala kami magagawa. Pero, Lord, kung ikaw ang manguna, ahead of us on our plan, ikaw, Lord, ang aming katagumpayan, Lord. Help us to fully embrace the new chapter, Panginoon, na in-prepare mo sa buhay po ng bawat isa sa amin, Lord. May we walk in your spirit, fulfill your purpose sa buhay po ng bawat isa, and we trust in your faithfulness, in your promise, Lord, that you will never leave us nor forsake us, Lord. We trust in you, Lord, in our heart, Panginoon, in our strength. Sa lahat, Panginoon, na meron kami, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord. We acknowledge you, Lord. At mga plano po namin, Panginoon, this year, 2025, Lord. Ikaw, Lord, ang siyang manguna. Ikaw, Lord, ang mag-bless sa bawat isa, Panginoon. Ikaw ang madakila, hindi sa aming sariling kaparaanan, Lord. Ang kaparaanan mo, Panginoon, ang siyang patuloy na malagumpay sa buhay po ng bawat isa, Lord. Ikaw, Lord, ang mataas sa buhay po namin, Lord. Wala kami ibang tinataas sa oras nito, kundi ikaw lamang po, aming Lord Jesus Christ, Panginoon. Because you are the one who accept us, Panginoon. You are the one who embrace us, Lord. Salamat sa pag-ibig mo sa buhay na iyong tinigis, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, for you are the Lord, our Emmanuel, Lord God. That saan man kami tumaroon, saan man kami duwako pamuroon, Panginoon, you are with us. Sa aming bahay, sa aming trabaho, sa aming mga pamilya, saan man sila dako naroon. It is in your hand, Lord. We give it to your hands, Lord. Gaya ng pag-iingat mo sa amin, you protect us, Lord. Sa aming mga anak sa pag-iiskwela, Lord. Ikaw, Lord, ang patuloy na magbigay sa bawat isa, Panginoon, ng karunungan
na nagbubula po sa iyo, Lord. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Lord, kulang ang aming salita sa lahat ng kabutihan mo na darating, Panginoon, at sa darating pang taon, pagkakataon sa buhay po namin, Lord God. We give you glory, we give you praise and honor, Lord, sapagkat ito ang karapat-dapat, Panginoon, na purihin ka ng iyong mga anak, na ibigay ang kalakasan ng buhay na ikaw nagkaloob sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, ano mang gawa ng kaaway sa buhay po namin this year 2025, ito po, Panginoon, ay sinasaway namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, that you have given us the authority, Panginoon, to break this, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa buhay po namin. Every demonic plan sa buhay po ng bawat isa, sinasaway namin ito, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At ito ay aming sinasabay, ipinabalik sa pit, Panginoon, sa kailaliman ng impyerno, Lord. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod, Panginoon. Walang hihigit sa pangalan mo. Walang hihigit. Sapagkat ikaw lamang po ang tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, salamat sa pagkakataon nito na maparangalan ka namin, mapasalamatan, Panginoon, ang aming buhay. Kung anong meron kami, Lord, sa ipunod mo na, Lord. Kaya Lord, salamat sa pagpapala na patuloy ikaw nagsha-shower, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa salita mo na patuloy nagbibigay kagalingan, encouragement sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, ng iyong mga anak sa oras ito. Sinasamba ka namin, pinapasalamatan sa dakilang mapagpalang anak ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Glory to God.